Yung trauma nila, hindi dapat ikaw ang sumalo, hindi dapat ikaw ang mag-suffer. Kaya mga ropa, konting isip naman, huwag puro nararamdaman. At kung gusto mo makita yung leadership mo, paghanap ka ng ganung babae, hindi yung babae na gusto mong baguhin o yung sinasabi nyo na I can fix her. Marami siyang pagtitiis, marami siyang tiniis dito sa babae na to. Hindi kayo mananalo sa nararamdaman nyo, ropa, dahil ang feelings kung saan ka dadalhin yan. Kaya nga alamin nyo lagi yung past nila, kasi yung past nila ang magdidictate ng future nyo. Walang team Derek, team Ellen dito. Doon tayo sa tama at doon tayo sa dapat. Kaya nga walang lalaking nagtiyaga, walang lalaking naglakas loob. What's up guys? Ito po ang yung lingkod, Suplado Moto mga ropa. Okay, bago tayo magsimula, flex ko lang ang ating mga kasuotan. So of course, unang-una ang ating OG na shoes mga ropa. So matagal natin siya nabili. So far, kahit umulan, hindi naman siya pinapasok ng tubig. Pero sabi nila, hindi naman daw to waterproof. Pero hindi naman siya pinapasok ng tubig kahit na inaabutan tayo ng ulan. So yung mga nakaraang vlog natin na umulan, never naman siyang pinasok ng tubig. Tapos of course, ang ating gloves na Ixon. So binili natin siya via online. Pero of course, nagsukat muna tayo sa Moto World para alam natin yung sukat natin pagdating sa gloves. So tumagal din siya ng I think 2 years. Gustong gusto ko to kasi meron siyang bulsa. So pag nagpa-parking ka, di ba? Tapos bibigyan ka ng card, pwede mo dito ilagay sa loob. Tapos of course, ang ating bag Ixon din. Matagal na rin to. Ito mga ropa, I think this is 4 years na. Talaga itong bag na to, sinamahan tayo for a very long time. Matibay na matibay siya. Nagiba na nga yung kulay niya. Dating black, naging brown. So pag lagi nabibilad sa araw, di ba, nagiba yung kulay. Pero maganda pa rin. Yung quality yung binibigay niya, di ba? Yung kulay talagang pwedeng magbago. Kasi nga, lagi naaarawan. Anak ng pating naman. Eto na naman po kami mga ropa. Ito yung pinakayo ko dito eh. Diba? May load naman. Tapos hinto pa tayo ngayon para magkabit ng gloves natin. Anyway, wait lang. Linis dito ha. So yun mga ropa, ang ganda nitong natin, itong nabili natin na to. Kasi nga, meron dampener. So kahit maalog-alog siya, hindi talaga masisira yung camera mo. Pero alisin ko na, baka abutan ng ulan eh. So yung next na sasagutin natin, it's about of course Ellen and Derek Ramsey. So di ba nagbigay tayo ng konting opinion last night sa live natin sa Facebook page natin. And may mga nag-message sa atin na bitin sila about that. And may mga tanong sila or may mga katanungan sila na gusto rin nilang masagot. Unang-una doon is, bakit umaabot sa ganitong parang pahiyaan ang isang mag-asawa? This is the ugliest part of marriage or relationship. Kaya nga, tamo si Ellen, she's already, if I'm not mistaken, 36, 37. And Derek Ramsey is already 46 years old. And both of them are already adult, di ba? Both of them pa midlife crisis na di ba? Tapos ganun pa rin sila mag-away, di ba? Pero sa tingin nyo mga ropa, sino ang pinakamali? Sino ang mas parang nangongontrol ng sitwasyon or ng situation? Di ba? Kung narinig nyo yung voice record, di ba? Parang sinasabi ni Derek na sa'yo na nga itong bahay na to, sa'yo na, parang ganun. So, ganun ang lalaki mga ropa. We are willing to give up something just to get the peace that we want. Sa'yo na to, lahat yan sa'yo na, di ba? Parang ganun, parang look at yourself, you are so cold and shit. Di ba sabi niya ganun? Maybe ganun talaga si Ellen, magtrato ng mga kalalakihan. Ano sabi ko sa inyo mga ropa, sa mga vlog natin? Hanggat maaari, huwag kayong makipagrelasyon sa mga babaeng nasa 30 plus na. Especially 35 and up, 'di ba? And lalo na pag 40. Imagine kung anong hindi nyo ba naiintindihan kung anong trauma meron sila. Kaya nga walang lalaking nagtiyaga, walang lalaking naglakas loob. Nabigyan sila ng relasyon. Or meron man, fail pa rin, 'di ba? Imagine mo si John Lloyd Cruz na anakan siya. And we all know na sa pagkakakilala natin kay John Lloyd Cruz, he's a very nice guy, di ba? Imagine mo yun, yung nice guy nga, nakipaghiwalay or naghiwalay pa rin sila. And how much more yung bad boy? O yung marami naging chicks, di ba? Kaya mga ropa, anong nakikita nyo sa gusto mangyari ni Ellen? She wants to destroy Derek. May mga babaeng ganito, ropa, na kahit na mahal mo siya, pag nakanti mo yung pride niya, pwedeng ito yung maging ganti niya sa'yo. Di ba ang pangit? Biruin mo nagsisiraan kayo sa social media. Or let's say mas maraming sinasabi yung babae sa'yo, which is tanggap naman natin yon. Karamihan laging nagsasabi ng kung ano-ano is mostly babae.
tayo mga lalaki, we should be quiet, di ba? Kasi pag tayo pag tayo nagsalita, kayang palabasin ng babae tayo ang mali, di ba? Walang team Derek, team Ellen dito. Doon tayo sa tama at doon tayo sa dapat. Gets? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo ng babae na talagang putang ina, susugalan nyo at hindi magiging ganito. Mga ropa, unang-una na dyan dapat at least hindi 35 and up. And at least sana hindi single mom. Unless yung single mom namatayan ng asawa, tapos naging faithful siya for very long time dun sa asawa niya, yung pwede pa yun eh. Pero kung nakipaghiwalay lang, the question is why? Kaya nga alamin nyo lagi yung past nila. Kasi yung past nila ang magdidictate ng future nyo. Gets? Walang pwedeng magbigay ng peace of mind sa inyo kundi kayo mga ropa. Kaya yan ang dapat nyong alagaan. Kasi pwede maapektuhan lahat-lahat. Pati pag-iisip mo, pati kung paano mo tignan ang mundo. Kaya don't be fucking too emotional. Huwag nyong pairalin yung feelings nyo. Huwag nyong papairalin yung nararamdaman nyo mga ropa. Dahil lagi kayong matatalo. Lagi kayong matatalo pag lagi nyong pinairal yung nararamdaman nyo. Hindi kayo mananalo sa nararamdaman nyo ropa. Dahil ang feelings, kung saan ka dadalhin yan. Kaya narinig ko yung mura ni Derek, sabi ko shit, parang ganun din ako magmura sa vlog ko ah. I don't fucking care. Di ba mga ropa, parang ganun parang na-appreciate ko tuloy yung mura ko lalo. LOL. Anyway mga ropa, maiba tayo. Ang gamit nating long sleeves or ang ating riding jersey, of course Archer Athletic. So lalagay ko na lang sa description yung link para maklik nyo at makita nyo kung ano yung mga style ng mga riding jersey na yan. Okay? So yun mga ropa, ulitin ko, kung ayaw nyong umabot sa ganitong relationship or sa ganitong pag-aasawa or sa ganitong kalagayan, puta maghanap kayo ng babae talaga na kaya nyong i-lead. Yung talagang gusto kayo at mahal na mahal kayo. Ang nakikita natin dito, gusto ipakita ni Ellen how powerful she is. Gets? Tandaan mo, 5 to 10 years from now, let's say magkaayos sila, Derek can still find a woman na talagang pwede niyang jowain or pwede niyang asawahin kahit hindi na siya magpakasal. Kaya nga kung pamimiliin, Andrea Torres ako. Kaya ganito mga ropa, kasi pag ang babae alam niya kung saan siya lulugar, hindi mangyayari yung ganito. But the problem is, if a woman is very successful and talagang very combative at maraming trauma, what do you expect? Di ba? Nabububuhan lang ako nung sinabi ni Derek na kung parehas pala kami, bakit ako pinakasalan mo? Putang ina. Di ba? Nagmura pa siyang ganon. Ang tanong doon is, tanga ka ba? Ikaw ang nag-aya magpakasal. Siyempre magsasay yes lang sila. Hindi naman siya nag-aya magpakasal eh. Ikaw. Tayo nagbibigay ng relationship. Tayo ang nagni-kneel down. Tayo ang nagsasabi na will you marry me? Di ba? Ang tanong, bakit ka nagpakasal dyan? Di ba? Hindi rin natin masisisi si Ellen. Kasi may malaking porsyento na yung lalaki ang may kasalanan din kasi nirelasyon mo yung babae na alam mo na ganyan. So nagpapayo ka pa dati na pagdating na at least magsawa na kayo sa panchichicks nyo, bla bla bla, tapos saka kayo mag-asawa. Di ba? Tignan mo yung payo mo. Then how can we believe na you are in a happy marriage? Gets? Kaya sabi ko sa inyo mga ropa, babae ang pinakasisira sa buhay mo. Babae ang pinakasisira sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Nakakalungkot mga ropa. Totoo yung sinabi ni Derek. Yung taong mahal mo walang ibang sinasabi sa'yo kundi masasama or yung mga pangit. Di ba? Kasi alam niya kasi yung kasama mo sa bahay yung mga pag-aaway nyo, kahit boyfriend, girlfriend kayo, dapat hindi makalabas. Kasi sa inyo yun. Paano pag nagkaayos kayo? Anong mangyayari? Magkakabalikan kayo. Di kakainin nyo lahat ng sinuka nyo. Gusto nyo ba yun? Kakainin nyo lahat ng dinura nyo. Nagduraan kayo sa muka, nagsukahan kayo sa muka, tapos magbabalikan kayo, di parang sinipsip mo uli yung dinura mo, yung suka mo, kinain mo uli. Ganun kapangit, ganun nakakadiri. Di ba? Tsaka tingnan mo naman, Brad, akala natin pag 30 plus na, matured na. Akala natin pag 40 plus na, matured na. Pero bakit umaabot sa ganito? Kasi pareha silang may pera, pareha silang may karir, pareha silang sikat. Kaya nga mga ropa, kung maghahanap ka ng babaeng pakakasalan mo, tandaan mo I think nasabi ko na to sa content natin, ang pinaka the best na gagawin mong desisyon at pinaka mahirap is yung maghanap or yung piliin yung babae na kakasamahin mo habang buhay. Kaya dapat matuto tayo sa nakaraan natin. Hindi natin pwedeng pairalin ang ating nararamdaman madalas mga ropa. Tandaan nyo, talo tayo palagi. Pag laging
damdamin natin ang pinairal natin. Tamo, hindi mo alam mo, baka in a relationship ka ngayon, tapos voice record ka pala ng asawa mo or ng girlfriend mo. Kasi binibigyan lang ni Ellen ng idea yung mga ibang kababaihan, di ba? Paano kung yung babae manipulative? Paano kung yung babae talagang mataas ang pride? Ang nakikita ko dito, more on pride, di ba? At kagaya ng sabi ko sa live natin, ang lalaki napakadaling pasiyahin. Ang lalaki napakadaling i-please. Pero bakit umabot sa ganito? Marami siyang pagtitiis, marami siyang tiniis dito sa babae na to. Kasi kung walang pagtitiis or walang pagtitimpe, hindi sasabog si Derek ng ganito. Or kung ngayon lang to, hindi siya sasabog ng ganyan. Ang OA naman yan, di ba? Ibig sabihin, matagal na yan. Matagal na silang ganyan, di ba? Iba lang yung nakikita natin sa social media. Tuwan-tuwa tayo kasi bagay sila. Kaya nga I think na pressure lang si Derek sa relationship nila kasi nga maraming botong tao para sa kanila. At ang akala ni Derek, magsasucess ang kanilang relationship dahil maraming sumusuporta sa kanila. Hindi ganun mga ropa. Tandaan mo, at the end of the day, yung mga sumusuporta sa'yo, hindi naman sila yung makikisama eh. Ikaw at ikaw pa rin. Gets? Kaya piliin mo talaga yung babae na talagang alam mo na pwedeng hindi gawin sa'yo to. This is a good example na huwag kayong magjowa ng 35 and up or huwag kayong makipag-date sa mga 35 and up. Mahirap nang baguhin ang isip niyan, mahirap nang sabihin kung ano yung dapat niyang gawin. At lalo na yung mga successful na babae. Hindi ko minamasama na successful sila, pero tangina, alam nyo na kagad kung anong pwedeng i-arte ng mga babaeng successful. Yung mga hindi nga successful kahit nga walang pinag-aralan or walang pera pwedeng umarte ng ganito kasi babae sila How much more pag may pera pa, or how much more pag kumikita pa, or yung sinasabi natin na strong independent woman, di ba? Kaya mga ropa, piliin nyo yung mas simple, mas maganda. Okay, wag kayong pumili ng pamplex lang. Yung iba kasi sa inyo gusto talaga yung pamplex di ba? Kasi yung validation na nakukuha nyo talagang mataas. Ay, tanga, ang ganda ng girlfriend mo, ang hot ng girlfriend mo. Pero hindi ganun mga ropa. Tandaan mo, relationship yung binibigay mo. Kung pambembang, pwede ka pumili ng ganung babae, di ba? And piliin mo yung ganung babae kasi gusto niya rin ng bembang lang. Pero kung relationship, puta naman ropa, huwag mo sayangin yung oras mo dyan. Puta, pwede ka maulol dyan, pwede masira ulo mo dyan, pwede sinasabotahin mo yung future mo, di ba? Oo, super ganda ng mga ex mo, super hot. Pero ano yung kabayaran nun? Ano yung kabayaran nun sa kabila ng ang dami mong naging chicks na ganun? Kets, piliin mo yung mga simple. Yung alam mong madaling pasunurin, yung alam mong susunod sa'yo. Kasi yung mga babaeng susunod sa'yo, mas yun ang makakapagbigay ng validation sa'yo kung validation ang hinahanap mo. At kung gusto mo makita yung leadership mo, paghanap ka ng ganung babae, hindi yung babae na gusto mong baguhin o yung sinasabi nyo na I can fix her. That's fucking bullshit. Gets? Kabubuhan sa ating mga lalaki na nag-i-invest tayo sa mga babae na alam natin na pang sex category lamang. Gets? Kaya mga ropa, konting isip naman, wag puro nararamdaman. Wag tayo maging bobo, wag tayo maging tanga. At sana maging aral sa atin tong nangyari kay Derek. Di ba? Na kahit maging Derek Ramsey ka, hindi ibig sabihin nun na pag kumuha ka ng babae, kaya mong pasunurin. Di ba? Look at his situation right now. He's fucked up, bro. Puta, pwede ka magkaroon ng mental illness sa ganito dahil sa sitwasyon na meron ka. Kaya nga mga ropa, stop being fucking emotional. Unang-una yon. Okay mga ropa, paano natin iwasan to para hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Unang-una, stop being fucking emotional. Okay? Pangalawa, huwag kayong makipag-date sa alam yung babaeng maraming trauma. Gets? Huwag kayong makipag-date sa mga babae na alam nyong nasa 35 and up na. Huwag kayong makipag-date sa mga single mom. Kung alam nyo, kaya siya naging single mom, it's because talagang hindi sila magkasundo, ropa. Pangatlo, kailangan yung alamin kung ano yung sexual past nila or kung ano yung mga nakaraan nila. Dahil kung ano ang nakaraan nila, yun ang pwedeng maging future mo, ropa. Maliwanag ba? Yung trauma nila, hindi dapat ikaw ang sumalo. Hindi dapat ikaw ang mag-suffer. Gets? Yung suffering mo sa buhay bilang lalaki, mataas na. Tapos dadagdagan mo pa dahil sa pagkuha mo ng babae na hindi naman karapat-dapat sa relasyon na binibigay mo sa kanya. So anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo, tanga. Bro, papaulit-ulitin ko sa inyo na puta, maghanap kayo ng babae na talagang kaya nyong i-lead. Kasi kung ang babae matigas ang ulo, sayang ang oras mo dyan. Kasi dapat mas nakapokus ka sa purpose mo. At alam natin na mas makikinabang siya pag naabot mo yung purpose mo or pag ginagawa mo yung purpose mo. Pero ang nangyayari,
mas nauubos ang oras mo sa kakapaliwanag sa kanya o kakaplis sa kanya para hindi siya madismaya. Hindi ganon. Ladies, pag nasa relationship kayo, asahan nyo, lagi kayong madidisappoint. Dahil kaming mga lalaki, hindi kami perpekto. Kasi ang problema sa babae, hindi kanya minamahal as dahil may potential ka. Gusto ka niya or minahal ka niya dahil sa ideal na gusto niya. Ulitin ko, hindi ka ginugusto ng babae dahil may potential ka. Mas ginugusto tayo ng karamihang babae dahil sa ideal na relationship na gusto nila. Okay? Anyway, tuloy natin ulit mga tropa. So guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga tropa. Ingat-ingat ulit sa pagpili ng mga babae. Ingat-ingat sa pagpili ng mga babae. Sayang ang oras mo. Tanga.